Pagkababa ko pa lang sa taxi, nakita ko na silang dalawa na nakatayo sa beranda ko. Ang aking ama at ang aking mas matandang kapatid. Nakangisi na parang hinihintay nila buong araw para isuntok sa akin ang isang suntok na hindi ko man lang makikita. Nakasabit pa ang bagahe ko sa aking balikat. Ang mga bota ko'y may alikabok pa mula sa Okinawa. Hindi pa ako nakatatlong hakbang patungo sa bahay nang sabihin iyon ng aking ama. Wala ka nang matitirhan ngayon. Basta na lang, walang kamusta, walang welcome home. Isang pangungusap lang na mas tumama kaysa sa anumang pagsabog na naranasan ko noon sa labas. Nanigas ako. Ano pong pinagsasabi ninyo? Tanong ko, pero suminghal ang kapatid ko sa kanyang beer at nagsabing, ibenta na namin ang bahay mo ate, subukan mong sumabay ka. Tumawa pa sila, tumawa sa akin, sa kanilang anak at kapatid na umuuwi mula sa overseas rotation para makita na lahat ay nawala na. Tinuro ng aking ama ang pinto sa harap nang may pagkabagot na parang laro lang ito. Kailangan ng kuya mo ng tulong. Para sa pamilya, nagsasakripisyo ang pamilya. Hindi ka nandito, hindi mo naman kailangan ng lugar na iyon. At idinagdag niya ang bahaging nagpahiwatig sa akin kung gaano nila ako kinalos. At saka, madalas naman lumipat-lipat ang mga Marines, hindi ba? Ano naman ang pinagkaiba kung may bahay o wala? Dapat sumabog na ako, dapat nagmura na ako, dapat ay gumuho na ako. Pero sa halip, ngumiti ako, isang mabagal, matatag na ngiti na nagpataka sa kanilang dalawa. Nagkasalubong ang kilay ng aking ama. Anong nakakatawa? At sinabi ko, ang bahay na binenta ninyo ay, sa totoo lang. Pero bago ko matapos ang pangungusap na iyon, kailangan kong ibalik kayo kung paano nagsimula ang lahat ng ito. Dahil ang totoo, hindi ito aksidente. Hindi sila basta na lang napunta sa pagtataksil na ito. Pinlano nila ito pero hindi kasing husay ng inaakala nila. 3 buwan ang nakalipas, nakastation ako sa Okinawa, kalahati na ng 6 na buwang rotation. Inaasahan ko ang assignment na iyon. Hindi kaakit-akit ang shore duty, pero predictable. At ang predictable ay ang bagay na hindi madalas maranasan ng mga Marines. Ginagamit ko ang mga oras ko sa labas para tumawag sa bahay, tingnan ang bahay at siguraduhing walang nasusunog. Pagmamay-ari ko ang lugar na iyon sa loob ng 8 taon. Binili ko ito pagkatapos ng aking pangalawang deployment. Ni-renovate ko ito room by room gamit ang sarili kong pera. Ito sana ang magiging katatagan ko, ang aking angkla, ang aking kinabukasan. Pero sa bawat tawag ko sa bahay, may kakaiba. Si tatay sumasagot ng telepono na iritado na parang ginugulo ko siya. Si Kuya Rico, ang walang hanggang Finding Himself project, ay bumalik sa tirahan ng tatay pagkatapos mawalan muli ng trabaho. Tuwing tinatanong ko kung ano ang ginagawa niya para makabangon, idedepensa siya ni tatay. Kailangan lang niya ng kaunting panahon. Ginagawa niya ang lahat. Huwag kang maging masyadong mapanghusga, Elena. Naririnig ko ang tunog ng mga plato sa background. Mga boses na hindi ko kilala. Minsan, narinig ko ang isang sigaw. Napadala na ba niya ang pera? At ang tawag ay naputol makalipas ang 2 segundo. Sinubukan kong huwag isipin. Sinubukan kong maging mapagbigay. Pagkatapos ng lahat, nawala ako buong buhay ko bilang isang adulto, nagte-training, nagde-deploy, lumilipat-lipat ng base. Baka hindi ko naiintindihan ang nangyayari sa bahay. Baka ayaw kong maintindihan. Pero 2 linggo bago ako umuwi, nakatanggap ako ng mensahe na dapat sana ay babala ko na. Ito ay isang maikling text mula kay tatay. Tawagan mo kami bago ka umuwi. Walang bantas, walang paliwanag. Tinitigan ko ito ng matagal, naramdaman ang malamig na pagpisil sa aking sikmura na alam ng bawat Marine na may mali, may paparating. Pero sobrang abala ang duty hours noong linggo na yon. Pagdating ng pagkakataon kong tumawag, 2 beses itong nag-ring sa voicemail. Sinabi ko sa sarili ko na hindi ito mahalaga. Ang flight ko ay nakabook na. Ang leave ko ay naaprubahan na. Uuwi na ako sa lalong madaling panahon. At pagkatapos ay naroon na ako, nakatayo sa aking driveway, nakatingin sa mga taong dapat sana ay aking pamilya, na pagtatanto na naibenta nila ang bubong sa aking ulo para bayaran ang utang sa sugal ng aking kapatid. At hindi ko pa alam ang bahaging iyon, hindi noon.
Pero nakikita ko na ang pagkakasala sa kanilang mga mata at ang kawalan ng kahihiyan sa kanilang kilos. Lagi mong masasabi kung may nagawa ang isang tao ng mali at naniniwala silang ito ay makatwiran. Inangat muli ng kapatid ko ang kanyang beer na parang may ipinagdiriwang. Huwag kang masyadong magulat, sister. Wala ka naman dito. May power of attorney si tatay. Madali lang ang proseso. Makakalimutan mo rin ito. Naramdaman kong naninigas ang aking panga, pero hindi nawala ang ngiti sa aking mukha. Kung mayroon man, mas lumaki pa ito. Iyan ba ang sinabi niya sa iyo? Tanong ko ng mahinahon. Nagkunot ang noo ng aking ama. Ano ang ibig mong sabihin? Hindi ako sumagot. Hindi pa. Dahil ang hindi nila alam, natatama sa kanila na parang malakas na impact sa loob ng mga 90 segundo, ay ang bahay na binenta nila ay hindi ang inaakala nila sa legal, pinansyal at istruktura. Wala silang ideya kung ano talaga ang kanilang ibinenta. Pero hindi pa ako handa sabihin sa kanila. Hindi agad. Minsan ang paghihiganti ay kailangan ng panahon para mas lumamig pa ng kaunti. Ibaba ko ang bagahe ko, punasan ng alikabok sa aking manggas, at maglakad patungo sa beranda na parang walang makakatama sa akin. Humakbang paalis ang aking ama, naiinis pero naguguluhan. Suminghal ang aking kapatid. Tingnan mo siya, umaarte ng kalmado. Akala nila kalmado ako dahil mahina ako, dahil tulala ako. Wala silang ideya na kalmado ako dahil nauna na ako ng 10 hakbang. Ang mga Marines ay hindi umuuwi na umaasa sa pinakamahusay. Umuuwi kami na handa sa pinakamasama. At ito ay wala kumpara sa naranasan ko na dati. Hindi ako agad pumasok sa loob. Tumayo lang ako doon sa beranda kasama silang dalawa na nakatingin sa akin, naghihintay na umiyak ako, masira o gumuho tulad ng marahil ay inensayo nila sa kanilang isipan. Pero wala namang nangyari. Walang luha, walang pagmamakaawa, walang pagbagsak. Isa lang mahaba, mabigat na katahimikan na nagpatabi-abi sa aking ama at nagpatapik ng lata ng beer ng aking kapatid sa rehas na parang hindi niya matiis ang sarili niyang nerbiyos. Ang katahimikan na iyon, ang tanging kapangyarihan na kailangan ko sa sandaling iyon. Sa wakas, nilinaw ng aking ama ang kanyang lalamunan. Well, hindi ka ba magsasalita? Tinagilid ko ang ulo ko, pinagmasdan siya. Ang lalaking dating gumigising ng wipo ng umaga para ipagluto ako ng almusal bago pumasok sa eskwela. Ang lalaking nakatayo sa unang hanay sa graduation ng bootcamp ko na may luha sa mata. Ang lalaking niyakap ako ng mahigpit bago ang unang deployment ko na halos hindi ako makahinga. Nagtataka ako kung kailan eksaktong tumigil siya sa pagiging lalaking iyon. Nagtataka ako kung kailan ako tumigil sa pagiging anak niya at naging bank account niya na lang. Kailan ninyo binenta? Tanong ko, mahinahon ang boses. Hayaan mong tanungin kita, noong binili mo ang bahay na ito, sino ang humawak sa pagbebenta? Sumulyap siya sa aking ama, pagkatapos ay bumalik sa akin. Isang lalaki na nagngangalang Mr. Reyes. Sabi niya tinutulungan niya ang pamilya mo sa paglilipat. Pumikit ako saglit, Reyes. Siyempre, si Reyes. Isang dating kakilala ng aking ama. Isang tao na laging may koneksyon o deal. Isang taong gumagalaw sa mga madilim na bahagi ng anumang bagay na may kinalaman sa pera o ari-arian. Ang uri ng taong pumupunta sa mga barbecue kapag nag-asawa muli ang aking ama, laging nagmamalaki tungkol sa pagbebenta ng bahay nang hindi man lang nagbubuhat ng martilyo. Ang uri na alam kung paano gawing tubo ang desperasyon. May pinirmahan ka bang kasama ang abogado? Tanong ko. Umiling siya. Sabi niya hindi na kailangan. Sabi niya gusto ng pamilya na mabilis lang. Ang huling salita ay medyo nanginginig. Mabilis. Ganyan nangyayari ang mga bagay na ito. Mabilis na pagbebenta, mabilis na paglilipat, mabilis na kasinungalingan, mabilis na pagkawasak. Sa likuran ko, humakbang palapit ang aking ama. Elena, tama na. Pinapaluha mo siya. Dahan-dahan akong lumingon. Pinapaluha ko siya. Nagbenta ka sa kanya ng bahay na wala kang karapatang ibenta. Ninakawan mo ako at inilagay mo siya sa gitna nito. Ang aking boses ay nanatiling mahinahon, ngunit may isang bagay na matalas na gumalaw sa ilalim nito.
Ang mga taon sa Marine Corps ay nagturo sa akin na ang pagsigaw ay ang pinakamabilis na paraan para mawala ang kapangyarihan. Katahimikan, pagpipigil, pagiging eksakto, iyon ay mas epektibong mga sandata. Kiniskis ng aking ama ang kanyang noo at sinabi, "Hindi ka nandito. Hindi mo kailangan ang bahay. Ginawa namin ang pinakamahusay na makakaya namin." Pinakamahusay na makakaya namin, ulit ko. O ang pinakamabilis na paraan para linisin ang isa pang kaguluhan ni Rico. Tumigas si Rico. Hindi ito kaguluhan. Pagkakaunawaan. Pagkakaunawaan na nagkakahalaga ng libu-libong piso, tanong ko. O 10,000 piso? Sabihin mo nga sports betting, poker, o baka naman nag-graduate ka na sa loan sharks? Tumingin siya palayo, naninigas ang panga. Sapat na iyon bilang sagot. Bumalik ako kay Sofia. Gaano ka nakatagal dito? 1 linggo, sabi niya ng mahinahon. Kaka-move-in lang namin. At nagtaka ka ba kung bakit napakabilis ng bentahan? Bahagya siyang nag-atubili. Pero sabi ng tatay mo, nasa abroad ka at gusto mo ng pera para sa ibang bagay. Sabi niya, pumayag ka. Huminga ako ng malalim na parang ilang buwan na itong nakakulong sa loob ko. Hindi lang ito pagtataksil. Ito ay isang scam. Isang buong orchestrated na sinadyang scam na isinagawa habang ako ay nasa kabilang panig ng mundo, nakasuot ng uniforme ng bansang nagtiwala sa akin na maglingkod ng may integridad. Sofia, sabi ko ng mahinahon, pasensya ka na at napasama ka dito. Pero ang totoo, wala silang legal na karapatang ibenta ang bahay na ito. Hindi ganap. Sinubsob ko ang aking kamay sa aking bulsa at kinuha ang isang nakatiklop na dokumento, isang kopya ng isang bagay na dinala ko mula pa noong deployment ko. Sinundan ng kanyang mga mata ang pahina habang inilalabas ko ito. Ang bahay na ito ay binili gamit ang VA home loan. Ibig sabihin, may mga proteksyon at patakaran. At ang pagbebenta nito nang wala ako, nang walang pahintulot ko, nang walang tamang legal na proseso. Sumulyap ako sa aking ama. Iyan ay isang federal issue, hindi isang issue ng pamilya. Nanlaki ang mga mata ni Sofia. Namutla ang mukha ng aking ama. Ang kayabangan ni Rico ay ganap na nawala. Mukha siyang bata na nahuling nagnakaw ng candy sa shelf ng tindahan. Ipinagpatuloy ko. Ang power of attorney ay nagbibigay ng pansamantalang karapatan na pangasiwaan ang mga bayarin, pagkukumpuni, mga emergency. Hindi nito binibigyan ng karapatan na ibenta ang ari-ariang may federal backing nang hindi nagfa-file ng serye ng mga autorisasyon. Wala ni isa man sa mga ito ang nagawa. Kumapit si Sofia sa kanyang dibdib. Sinasabi mo bang hindi balido ang benta? Sinasabi ko, sagot ko ng dahan-dahan, na hindi ito ang inaakala mo at sa kasamaang palad, kakailanganin mo ng tulong legal para ayusin ito. Lumapit ang aking ama. Ang kanyang boses ay nanginginig sa paghahalo ng galit at takot. Elena, huwag mo itong gawin. Kami ay pamilya. Hindi ninyo iyon pinansin, sabi ko. Hindi mahalaga ang pamilya noong kailangan ninyo ng mabilis na pera. Para sa kuya mo iyon, sigaw niya. At ako? Tanong ko ng mahinahon. Kailan ako hindi naging anak mo? Kailan ako naging mapagpapalit? Sa unang pagkakataon mula noong tumapak ako sa beranda na iyon, wala siyang sagot. Tumunog ulit ang screen door sa likuran ng aking ama at lumabas si Rico. Kinukuskus ang mga mata na parang gising lang mula sa isang pagtulog imbes na gising mula sa mga kahihinatnan ng kanyang sariling aksyon. Tungkol pa rin ba ito sa bahay? Mumog niya. Tumingin ako sa kanya, talagang tumingin sa kanya. At nakita ko ang isang lalaking hindi kailanman narinig ang salitang hindi kailanman napanagot, hindi kailanman napilitang tumayo sa sarili niyang mga paa. Isang lalaki na nasanay sa pagkuha mula sa lahat ng nasa paligid niya, dahil mas madali ang kumuha kaysa kumita. Oo, sabi ko. Tungkol pa rin ito sa bahay. Dramatikong bumuntong hininga si Rico. Panginoon, sister, mag-relax ka. Hindi naman ikaw ang namatay. Pwede kang magsimula ulit. Hindi ito ang katapusan ng mundo. Hindi, sabi ko.
Hindi ito ang katapusan ng sa akin. Lumapit ako, pero maaaring ito ang katapusan ng sayo. Lumaki ang kanyang mukha. Iyan ba ay banta? Hindi, sabi ko. Iyan ay isang hula. Isang sasakyan ang bumagal sa kalsada. Pagkatapos ay huminto sa harap ng bahay. Binaba ng driver ang bintana. Okay lang ba lahat? Narinig ko ang sigawan. Si Mr. Santos, ang kapitbahay na 2 bahay ang layo simula nang bilhin ko ang lugar. Siya ang uri ng retiradong Navy na nag-aalaga ng kanyang damuhan na perpekto ang mga diagonal stripes at kinakausap ang mailman tungkol sa balita ng base. Nakilala niya ako agad at lumabas sa sasakyan. Staff Sergeant Lawson, hindi ko alam na nasa bahay ka na. Kakauwi lang, sagot ko. Sumulyap siya sa aking ama at Rico, pagkatapos ay kay Sofia na nakakunot ang noo. May nangyayari dito. Tumigas si tatay. Pribadong usaping pampamilya? Sa totoo lang, hindi, sabi ko. Naghintay si Mr. Santos ng matiyaga tulad ng isang matandang mandaragat. Ipinaliwanag ko sa simpleng termino kung ano ang nangyari, ang bentahan, ang pandaraya, ang maling paggamit ng power of attorney. Hindi ako nagdagdag. Hindi ako nag-akusa. Simpleng katotohanan lang ang sinabi ko. Nang matapos ako, mahinang tumunog ang whistle niya. Hindi iyan maganda. Hindi, sabi ko. Tinawag mo na ba ang sheriff? Tanong niya. Tumingin sa kanya ang aking ama. Walang kailangang tumawag. Aayusin natin ito sa ating sarili. Umiling si Sofia. Hindi, sabi niya ng mahinahon. Hindi natin gagawin. Tatawagan ko ang abogado ko ngayon. At kokontakin ko ang legal office ng VA, dagdag ko. Kailangan silang makilahok. Bumagsak ang mukha ng aking ama. Elena, huwag mo itong gawin. Kami ay pamilya. Tumingin ako sa kanya ng matagal. Alam ko, sabi ko ng mahinahon. Kaya ito masakit. Lumunok siya ng malalim. Nagkamali ako. Nagkamali ka ng marami, sagot ko. At ngayon, haharapin natin ang mga ito. Sa isang sandali, walang nagsalita. May ibong kumakanta sa malapit. May sasakyan na dumaan. Ang mundo ay patuloy na umiikot kahit na ang sa atin ay tila gumuho. Lumingon ako kay Sofia. Mas mabuti pang pumasok ka na. Mahabang araw ang naghihintay sa'yo. Tumango siya at pumasok ulit sa bahay. Bumalik si Mr. Santos sa kanyang sasakyan at lumabas ako ng beranda patungo sa kalsada. Sumigaw ang aking ama sa aking likuran, ang kanyang boses ay nanginginig. Saan ka pupunta ngayon? Gagawin ang dapat mong gawin, sabi ko nang hindi lumilingon. Sabihin ang totoo. Ginugol ko ang natitirang umaga sa gusali ng sheriff, isang lugar na napasukan ko na isang beses noong una akong lumipat sa kapitbahayan para irehistro ang aking address pagkatapos ng deployment. Noon, ito ay isang simpleng proseso. Ilang pirma, isang magalang na pagbati, isang matandang deputy na nagpasalamat sa akin para sa aking serbisyo at binigyan ako ng isang pamphlet ng mga ordinansa ng lokal. Sa pagkakataong ito, iba ang enerhiya. Hindi na ako si Staff Sergeant Lawson na nagche-check-in. Ako ang babae na naglalakad papasok na may folder na puno ng ebidensya na ang sarili niyang pamilya ay lumabag sa mga regulasyon ng federal habang ako ay nasa ibang bansa na naglilingkod sa aking bansa. Nakilala agad ako ng deputy sa front desk. 3 linggo na ang nakakaraan, sabi niya. Tamang desisyon iyon. Kailangan ng tulong ng kuya mo. Naroon na naman. Kailangan. Palaging tungkol kay Rico. Palaging tungkol sa susunod niyang fix, susunod niyang krisis, susunod niyang pansamantalang problema. At hindi mo naisip na tawagan ako? Tanong ko. Siya ay suminghal. Nasa abroad ka, busy. Mga Marines kayo, utak nyo nasa ulap. Laging masyadong busy para sumagot ng telepono. Interesting, sabi ko. Dahil tumawag ako linggo-linggo. Naka-roll eyes si Rico. Oh, heto na naman tayo. Tumingin ako sa kanya. Alam mo ba, talaga bang umupo ka dyan at pinanood siyang isuko ang bahay ko? Nagkibit balikat siya, tamad, hindi apektado? Sabi ni tatay, okay lang. Naniniwala ako sa kanya. Bakit hindi? Siya si tatay. Halos tumawa ako doon sa kung gaano hindi ka pa aware ang isang taong nasa hustong gulang. Pero imbes na makipagtalo,
Lumakad ako pababa ng mga hakbang at dahan-dahang naglakad sa paligid ng bakuran. Hinayaan ang malamig na hangin ng Washington na pakalmahin ang aking isipan. Mukhang pareho ang bahay mula sa labas. Puting siding, mga hedge na pinutulan, ang flagpole na ininstall ko pagkatapos mag-re-enlist, pero hindi na pareho ang pakiramdam. Isang mahalagang bagay ang nabasag. Isang bagay na mas malalim pa kaysa sa deed o isang pirma. Nagastos namin ng maayos ang pera. Okay na ang utang ng kuya mo. Ligtas na siya ngayon, tawag ni tatay mula sa likuran. Utang. Ang salitang iyon ay bumigat sa aking sikmura na parang bato. Si Rico ay hindi ang tipo na nagbabayad ng utang. Si Rico ay ang tipo na gumagawa ng utang na parang libangan. At si tatay, sinusuportahan niya ito sa bawat hakbang. Bumalik ako sa kanila, hakbang-hakbang hanggang sa makatayo ako sa ilalim ng mga hagdan ng beranda. Gusto ninyong sabihin sa akin ang buong katotohanan? O gusto ninyong hanapin ko ito sa sarili ko? Sabi ko. Kumibit ang panga ng aking ama. Uminom si Rico ng huling patak ng kanyang beer at biniyak ang lata sa kanyang kamay. Anong katotohanan? Sabi niya. Sobrang pinalalaki mo lang ang problema. Talaga? Tanong ko. Dahil nung umalis ako, bayad na ang bahay. Wala akong utang, walang liens, walang pending. Para maibenta ito ng mabilis, kakailanganin mo ng cash buyers. Ibig sabihin niyan ay desperasyon. Desperasyon ni Numan? Bahagyang kumislap ang mga mata ni Rico, pero nahuli ko ito. Nang kuya mo, sabi ko ng mahinahon. Kaya, sabihin mo na, sugal, droga o loan shark. Alin ang sa pagkakataong ito? Sumabog si tatay. Huwag mong tanungin ang kuya mo na parang kriminal siya. Tinanong ko, sabi ko ng mahinahon, dahil nawala ang bahay ko. Wala ka dito, sabi niya pabalik. Laging wala. Laging Marine Corps ito, Marine Corps iyon. Akala mo, mas magaling ka sa lahat. Akala mo, hindi mo kailangan ang pamilyang ito. Nagsilbi ako sa bansang ito sa loob ng 13 taon, sabi ko. At sa bawat assignment, umuwi ako sa bahay na ito. Bahay ko, ang tanging bagay na pinaghirapan ko, ang tanging bagay na sa akin. Nagkaway siya ng kamay nang may pagwawalang bahala. Bibiling ka ulit, malaki ang kinikita mo, mas malaki kaysa sa kanya. Tinuro niya si Rico na parang bata na walang magawa. Hindi isang 39 taong gulang na lalaki na naligtas ng pamilya nang higit pa sa aking mabilang. Naramdaman ko ang pag-crack sa loob ko, hindi pagkabali, kundi pagbabago. Nakita ko silang dalawa nang malinaw sa sandaling iyon na parang isang lente ang nag-focus na. Hindi tumutulong si tatay kay Rico dahil siya ay mabait. Tumutulong siya dahil kailangan niya ng isang tao na mangangailangan sa kanya. At si Rico ay hindi nag-a-apologize dahil hindi niya kailanman kailangang gawin. Si tatay ang laging pumapasan ng kasalanan para sa kanya. At ngayon kumuha sila ng isang bagay mula sa akin dahil inakala nila na ako ay sapat na malakas para mawala ito. Sapat na malakas para makabangon. Sapat na malakas para makaligtas sa pagtataksil. Iyan ang tungkol sa pagiging malakas. Ang mga tao ay nag-aakala na hindi mo nararamdaman ng kutsilyo kapag isinusuong nila ito. At pagkatapos ay nagbukas ang pinto sa harap. Isang babae ang lumabas, blonde na buhok, sweatpants, hawak ang isang mug na may nakasulat na Mama Needs Coffee. Hindi ang kasintahan ng aking ama, hindi kapitbahay, kundi ibang tao. Sino ka? Tanong ko. Ngumiti siya ng bahagya. Ako si Sofia, ang bagong may-ari. Napangiwi si tatay. Gumalaw si Rico. At ang mundo ko ay nayanig dahil nangangahulugan iyon na ang bahay ay hindi lang nabenta. Ito ay naisara, pangwakas, kumpleto. Gayunpaman, ngumiti pa rin ako. Congratulations, sabi ko sa babae. Sinabi nila sa iyo ang lahat? Kumukurap siya. Lahat. Tumingin ako pabalik sa aking ama at kapatid. Ang kanilang mga mukha ay bahagyang namutla. Sapat na para malaman kong hindi ako lang ang nasa mapanganib na teritoryo. Tumingin ako kay Sofia. Sinabi ba nila sa iyo na ang bahay na binili mo? Huminto ako. Hinayaan ang tensyon na lumaki. Hinayaan ang aking ama na mairita at si Rico na humawak sa rehas na parang ito ang makapagliligtas sa kanya.
ay hindi talaga nakapangalan sa kanila? Kumukurap si Sofia na parang hindi siya sigurado kung dapat siyang ngumiti o bumalik sa bahay na akala niya ay pagmamay-ari niya. Mukha siyang uri ng babae na laging umiiwas sa gulo. Mahinahon, magalang, ang uri na humihingi ng tawad kapag siya ang nabunggo ng iba. At narito siya, nahuli sa gitna ng isang gulo na hindi niya alam na umiiral. Mas hinigpitan niya ang hawak sa kanyang coffee mug. Ano ang ibig mong sabihin hindi nakapangalan sa kanila? Ang mga papeles? Sigurado akong mukhang opisyal ang mga papeles. Sabi ko, pinapanatili ang aking boses na pantay at mahinahon. Pero ang mga papeles ay nagsasabi lang ng isang panig ng kwento. Tumingin ako sa aking ama. Pagkatapos ay hinayaan ang katahimikan na dumaloy, hinayaan siyang maramdaman ang bigat ng kanyang ginawa. Namula ang mukha niya, ang pulang-pula na nagmumula sa kahihiyan na nahaluan ng galit. Tahimik na bumulong si Rico ng kung ano, pero kahit siya ay tumigil na sa pagngisi. Pareho silang alam na hindi ako nagsisinungaling. Alam nila na mayroon akong isang bagay na hindi nila maintindihan, isang bagay na hindi nila isinaalang-alang noong nagpasya silang gamitin ang aking power of attorney na parang isang golden ticket. Hindi ko maintindihan, bulong ni Sofia. Ang sabi ng tatay ko, maraming sinasabi ang tatay ko, sagot ko. Edad na pagre-retiro, pilak na buhok, salamin na nakasabit mababa sa kanyang ilong. Well, I'll be, sabi niya. Nasa bayan ka na agad, Lawson. Nagkaproblema sa pag-uwi, sabi ko. Tumingala siya ng husto, pagkatapos ay pinagmasdan ang aking ekspresyon, tiningnan ang folder na nakakapit sa aking dibdib. Tumango siya ng dahan-dahan. Ipatawag ko si Lieutenant Donaghue. Sa loob ng ilang minuto, nakaupo ako sa tapat ni Donaghue sa kanyang opisina. Mas bata siya kaysa sa deputy sa labas, pero mas matanda kaysa sa akin, huling bahagi ng 40s, marahil may pagod na awtoridad na nagmumula sa 2 dekada ng pagpapatay ng apoy ng ibang tao. Inilapag ko ang folder sa kanyang desk. Binuksan niya ito, binasa ang unang ilang pahina at bumuntong hininga ng mahaba at tahimik. Pinirmahan ito ng tatay mo? Oo. At ang koneksyon ng buyer? Si Reyes, kilala mo siya. Sayang lang, sabi ko. Patuloy na nililipat ni Donaghue ang mga pahina, ang kanyang mukha ay tumitigas sa bawat pahina. VA-backed property, unauthorized POA use, rushed sale, no attorney oversight, no court approval. Hindi ito maliit. Umupo siya ulit sa kanyang upuan. Ito ay isang gulo. Alam ko. Kiniskis niya ang kanyang baba, nag-iisip. Hindi maaaring legal na makumpleto ang benta at ang iyong ama at kapatid ay maaaring, maaaring nakagawa sila ng higit sa isang paglabag dito. Alam ko. Isinara niya ang folder ng dahan-dahan na parang isang bagay na marupok. Kailangan kong ipadala ito sa county prosecutor at kakailanganin natin ang mga pahayag mula sa lahat ng kasangkot. Ikaw, ang buyer, ang iyong ama, ang iyong kapatid, ang middleman. Ano ang pangalan niya? Reyes. Umiling siya. Matagal na siyang nasa radar natin. Siyempre. Lawson, sabi niya ng maingat. Sigurado ka bang gusto mong magpatuloy dito? Kapag nagsimula tayo, wala nang bawi. Magiging publiko ito. Magiging magulo ito. Masisira nito ang reputasyon ng iyong ama at marahil higit pa. Huminga ako ng malalim. Lieutenant, sinira niya ang aking tiwala. Ginamit niya ang aking deployment para kunin ang isang bagay na ginugol ko ang mga taon para itayo. Kung hahayaan ko iyon, dahil ito ay hindi komportable, kung gayon ang bawat miyembro ng serbisyo na may mga problema sa pamilya ay magiging mahina. Tumango si Donaghue. Kung gayon, okay, sisimulan natin ngayon. Sa susunod na oras, nakaupo ako kasama ang isang batang babaeng deputy na nag-transcribe ng aking buong salaysay habang si Donaghue ay tumatawag. Inilarawan ko ang lahat. Ang pagpirma ng power of attorney, ang mga email sa Okinawa, ang mga hindi nasagot na tawag ang text mula kay Rico ang gabi sa balkonahe, kung saan ko natuklasan ang pagbabago ng pagmamay-ari, ang mabilis na pagbebenta, ang komprontasyon, sa beranda ang paglahok ni Sofia. Ang deputy ay mabilis na nagtatype,
ngunit hindi kailanman sumingit maliban kung para linawin ang mga petsa at pangalan. Nang matapos ako, tumingin siya pataas at mahinahon na nagsabi, "Paumanhin!" Ang hindi inaasahang simpatiya ay halos nagpatibok sa akin. Tumango na lang ako at nagsabi, "Salamat." Nang lumabas ako sa gusali ng sheriff, mataas na ang araw ng hapon, nagpapainit sa pavement. Nakaramdam ako ng kakaibang halo ng pagod at kalinawan. Hindi na ito paghihiganti. Hindi sa childish na kahulugan. Ito ay pananagutan at ang pananagutan ay nangangailangan ng trabaho. Tumawag si Sofia sa akin mamayang hapon. Nanginginig ang kanyang boses habang sinasabi niya na kinumpirma ng kanyang abogado ang lahat. Ang benta ay walang bisa at mayroon siyang batayan para magsampa ng legal na aksyon, hindi lamang para ibalik ang paglilipat, kundi para managot pareho sina Reyes at ang aking ama para sa mga pinsala. "Ayoko ng ganito," sabi niya. "Gusto ko lang ng bahay." "Alam ko," sabi ko ng mahinahon. "At makakakuha ka ng isa, pero ang bahay na ito, kailangan muna itong ayusin." Tinanong niya kung papayag akong makipag-usap ng direkta sa kanyang abogado. Pumayag ako. 1 oras pagkatapos, nasa isang conference call ako, pinag-uusapan ang bawat detalye muli. Hinahayaan ang abogado na sumingit, magtanong, kumpirmahin ang mga timeline. Kung mas nagsasalita ako, mas kumakalma ako, na parang bawat salita ay nag-aalis ng isa pang bigat sa aking dibdib. Pero ang tunay na komprontasyon ay nakabinbin pa. Bandang 8 ng gabi, habang ang langit ay nagiging malalim na asul sa pagitan ng araw at gabi, tumunog ulit ang telepono ko. Sa pagkakataong ito, hindi si Sofia, hindi ang opisina ng sheriff, ito ay si tatay. Sa isang sandali, pinag-isipan kong hayaan itong tumunog, pero mayroon sa loob ko. Marahil ang bahagi na naalala pa ang tatay na dati siya ang nagpatawag sa akin na sumagot. Hindi na siya sumigaw. Ang kanyang boses ay maliit, mahigpit, halos malutong. "Elena, dumaan ang opisina ng sheriff." "Alam ko. Sabi nila naghain ka ng report." Ginawa ko. Huminga siya ng malalim. "Hindi mo na kailangang gawin iyon." Pumikit ako. "Binigyan kita ng bawat pagkakataon para maging tapat. Hindi ka naging tapat." "Nagkamali ako," sabi niya ulit, na parang ang pag-uulit ng mga salita ay gagawin silang isang bagay na makabuluhan. "Nagbigay ka ng serye ng mga pagpipilian na itinama ko, at bawat isa ay may sinaktan. Hindi dapat ito makasakit sa'yo," bulong niya. "Ibenta mo ang bahay ko." May mahabang katahimikan. Narinig ko siyang huminga ng malalim at mabagal. "Pwede ba tayong mag-usap ng personal?" tanong niya. "Oo," sabi ko, "pero hindi kami lang." Tumingala siya dahil dito, marahil ay pagod na, o marahil ay dahil nauubusan na siya ng mga dahilan, kaya't napahinto ako. Tumango ako ng isang beses. Mukha siyang mas matanda kaysa sa naalala ko, hindi matanda sa paraan ng pagtanda ng oras, kundi matanda sa paraan ng pagsisisi, bigla at sabay-sabay. Ang kanyang mga mata ay pula at ang kanyang bibig ay nanginginig nang magsimula siyang magsalita. "Akala ko tinutulungan ko siya," sabi niya. "Akala ko kung hindi ako kikilos, mawawala ang lahat sa kanya." "Hindi ka kumilos," sabi ko. "Dinapuan mo ako." Yumuko siya. "Alam ko at hindi ko inaasahan na mapapatawad mo ako. Kailangan ko lang na maunawaan mo. Natakot ako." "Natakot sa ano?" "Mawala siya," bulong niya. "Magulo siya, Elena. Palagi naman siyang ganoon. Pero siya na lang ang natitira sa akin." Lumunok siya ng malalim. "At ayaw ko ring mawala ka, pero pinili ko ang mali." Hindi ako lumambot. Hindi pa. Pero nakinig ako. "Ang nanay mo ang malakas," patuloy niya. "Nakuha mo iyon sa kanya. Pagkatapos siyang mamatay, hindi ko alam kung paano panatilihin ang mga bagay-bagay. Mas kailangan ako ni Rico, or at least ganoon ang pakiramdam ko. Lagi ka namang okay. Ikaw lagi ang nakakagawa nito. Akala ko hindi ka mababasag." "Hindi ako nabasag," sabi ko. "Pero binasag mo ang isang bagay sa akin." Nanlaki ang kanyang mga mata. "Alam ko. At binasag mo rin ang isang bagay sa iyong sarili," dagdag ko. "Hindi mo palang nakikita." Tinakpan niya ang mukha ng isang kamay na parang gusto niyang magtago sa katotohanan.
Hindi ko alam kung paano ito ayusin. Hindi mo maaaring ayusin ang lahat, sabi ko ng mahinahon. Pero maaari kang magsimula sa pamamagitan ng pagiging tapat at sa pagpapahintulot sa mga kahihinatnan na mangyari. Binaba niya ang kanyang kamay. Ayokong makulong. Maaaring hindi ka, sabi ko, pero maaaring kailangan mong managot sa iyong ginawa. Tumango siya ng dahan-dahan. Kung iyon ang kailangan para maitama ito, gagawin ko. At sa unang pagkakataon mula noong ako ay bumalik, naniwala ako sa kanya. Nagsimula siyang umalis, pero pagkatapos ay tumigil. Ipinagmamalaki kita, alam mo ba? Sabi niya ng mahinahon. Alam kong hindi ko ito sinasabi sa tamang paraan, o hindi ko sinasabi, pero ipinagmamalaki ko. Hindi ako agad sumagot. Maganda ang mga salita, pero huli na. Gayunpaman, mayroon iyon, isang simula, at marahil iyon ay sapat na sa ngayon. Ingatan mo ang iyong sarili, sabi ko, at panagutan mo ang iyong mga ginawa. Tumango ulit siya, sumakay sa kanyang truck, at dahan-dahang umalis na parang mabigat ang mga gulong. Nanatili ako sa bakuran ng mas matagal pa, hinahayaang ang hangin ay magdala ng ilan sa mga bigat mula sa aking balikat. Lumabas si Sofia hindi nagtagal, pagkatapos, ang kanyang mga kamay ay nasa bulsa ng kanyang Amerikana. Ang kanyang ekspresyon ay mas mabait kaysa sa nararapat ko. Ayos ka lang ba? Tanong niya. Sa tingin ko, sabi ko. Ikaw? Magiging ayos din kami, sagot niya. Magtatagal ito pero malalaman namin ang paraan. Gusto kong malaman mo, sabi ko. Hindi mahalaga kung ano ang mangyari, gusto kong mapabuti ka. Ngumiti siya ng bahagya. Ikaw din. Ang mga sumunod na linggo ay dahan-dahang nagbukas. Nagkita ang mga abogado. Naghain ng mga papeles. Nawala si Reyes sa loob ng 2 araw hanggang sa natagpuan siya ng pulis na nagtatago sa trailer ng isang kaibigan. Si Rico ay dumalo sa mga compulsory meeting kasama ang isang public defender. Ang aking ama ay nagbigay ng pahayag na tumagal ng 3 oras at iniwan siyang maputla at nanginginig. Pero hindi siya umatras. Hinarap niya ang kanyang ginawa at ang bahay. Pagkatapos ng sapat na legal na pakikipaglaban para mapuno ang isang drawer, ang benta ay opisyal na naging walang bisa. Sina Sofia at ang kanyang asawa ay nabayaran sa pamamagitan ng Emergency Fraud Fund ng county habang humahabol ng kabayaran mula kay Reyes. Ang bahay ko ay nanatiling akin, bagaman aabutin pa ng ilang buwan bago maging maayos ang lahat para makalipat ako ulit. Pero okay lang iyon. Ang paggaling ay nangangailangan ng panahon. Sa araw na tuluyan akong pumasok bilang opisyal na may-ari muli, naglakad ako sa bawat silid ng dahan-dahan, nararamdaman ang bawat alaala na bumabalik sa pamamagitan ng mga pader. Sa pagkakataong ito bagaman, may iba pa. Kapayapaan. Hindi perpektong kapayapaan, hindi kumpletong kapayapaan, ngunit isang tahimik na pagtanggap. Isang kahinahunan na hindi ko naramdaman sa loob ng maraming taon. Tumayo ako sa gitna ng sala at bumulong. Nandito na ako sa bahay. Pero ang katotohanan ay mas malaki pa roon. Hindi lang ako umuwi. Buo na ako ulit sa paraan na hindi kayang sirain ng pagtataksil at hindi binubura ng kapatawaran, ngunit pinapalambot na parang isang bagay na matalas na nawalan na ng talim. At kung may isang bagay na gusto kong makuha mo mula sa aking kwento, ito ay ito. Maaaring mabigo ka ng pamilya. Maaaring biguin ka ng mga tao. Ang mga pinakamamahal mo ang maaaring pinakamasakit na manakit sa iyo. Pero hindi mo nawawala ang iyong halaga dahil lang sa naligaw ang landas ng iba. Hindi ka tumitigil sa pagiging karapat-dapat ng isang lugar sa mundong ito dahil may sumubok na kunin ito mula sa iyo. At minsan, paminsan-minsan lang, ang pinakamahirap na paglalakbay ang nagdadala ng pinakamalinaw na mga aral. Kung ang kwento ko ay nakaantig sa iyo o nagpaalala sa iyo ng isang tao sa iyong buhay, o kung kailanman ay naharap ka sa isang sandali, kung saan kailangan mong tumayo ng mag-isa, huwag mag-atubiling ibahagi ang iyong sariling kwento. At kung gusto mo ng higit pa na katulad nito, ikagagalak ko kung mananatili ka sa akin para sa susunod.